computer. Ha. Hello, hello. Yan. Testing. Yan guys. Pabalik na ng Quezon City. So try tayong mag video. Galing tayo dito sa shop natin sa Bulacan. So pabalik na ako ng Quezon City. Adjust ko konti yung ano ko. Let's go. Ay, yung clutch ko hindi ko ma-adjust na maayos. Adjust ko lang saglit. Taasan ko ng konti. Go. Okay na aking clutch. Tinaasan ko lang ng konti. Lilipat ka pa. Minsan guys, ang sarap din magmotor. Pag tuwing linggo
Ayan, magmumotor tayo. Iba rin kasi yung feeling. So last Sunday nag-ride kami sa Nueva Ecija. So ngayon walang schedule ang mga boys. Kaya pumunta na lang ako ng Bulacan branch. So linggo ngayon wala kaming open. So wala akong magawa. Nagpabili ako sa kanila ng native na manok. At yun ang kinain namin. Sarap din ng Z1000 guys. So ito, sinwap ko lang to sa Suzuki ZX-S 1000 ko. Mabilis kasi ako magsawa. Ganon ako. Napakabilis ko magsawa. So from MT-09 nag ZX-S 1000 ako, and then ito na Z1000R. So ito medyo maganda tong Z1000R. Medyo mabait lang siyang i-drive, di katulad nung ZX-S 1000 ko, medyo walang hiya i-drive yon. May kapit na yung brake ko sa likod kasi blinid namin to kanina. Minsan masarap din talaga magmotor kung gusto mo ng mabilis kang makalusot-lusot ganon. Pero yung pagkahilig natin sa sasakyan hindi naman nawawala. Medyo medyo nawalan ako ng gana. Next week pala guys, pupunta ako ng Malaysia kasi bibili ako ng pyesa dun sa city ko, yung mga performance parts. Bibili ako dun, at the same time gala-gala na rin. So by next week nasa Malaysia ako. So magva-vlog ako doon kasi alam ko maraming mga subscriber na tawag dito nagtatanong sa akin kung saan nakabili ng mga parts nung Honda City, yung mga performance parts talaga. Kasi dito sa atin sa Pilipinas wala masyadong nagbi-build ng Honda City. Kumbaga parang ako pa nga lang yung sobrang solid yung talaga pag-build nung City. Kasi turbo, naka-forge yung internals. So yung iba kasi mga bolt-on lang yung ibang mga nag-upgrade. So yung sa akin kasi medyo madiin na rin. Kaya ayun, yung city ko nasa Bulacan lang guys. Nasa Bulacan lang siya. Tinambay ko lang siya doon kasi
wala naman ako mapagparkingan. So tinambay ko lang siya doon. Pinaandar-andar lang. Nalupat nga yung battery nun. Kailangan ng bagong battery kasi nakalimutan kong tanggalin yung terminal ng battery nung mga nakaraan. So na-drain yung kanyang battery. So sabi ko tsaka ko nabilhan ng battery pag gagamitin ko na uli, kasi wala rin naman eh. Kumbaga sa ngayon busy sa business, tapos wala namang karera ngayon dahil sa sinuspende naman lahat ng mga laro dahil sa nagtaas yung gasolina at diesel, yung langis natin. So yun, tamang tambay muna, then next week punta kaming Malaysia at bibili ako doon ng mga pyesa ng city. So ang kailangan ko is yung valve spring and retainers, tapos yung nabili ko last time na ECU, ipapacheck ko sa kanila kasi parang nagluloko siya. So mahirap kasi i-explain through video call yung kaya dadalhin ko rin siya sa Malaysia. Kumbaga yung punta ko ng Malaysia, gala and bili ng pyesa, ganon guys. Sarap magmotor. Balik din tayo sa vlogging natin ng sasakyan guys. Pag itong motor naman, hindi naman ako mag-ship into motovlogging kasi sa sasakyan tayo nakilala, di ba? So stick lang tayo sa car vlogs natin. Itong pagmumotor, ginagawa ko lang to pag nag-aya yung mga tao ko mag-ride, ganun. So ako naka big bike, sila naka small cc. Ganun. So medyo hindi na kasi ako sanay sa mga small cc. Mas sanay ako sa mabibigat na motor. Tsaka parang hindi bagay sa akin yung mga maliliit na motor kasi medyo malaki ako. Hindi naman ako ganun kalaki. 5'8" lang naman yung ko, yung height ko. Yun, tama na yung clutch ko. Yun guys, abangan nyo yung vlog ko sa Malaysia kasi iba-vlog ko rin yung shop na pinagbibilan ko ng mga parts ng city ko. Piga lang ng konti. Kunti lang, diba? Tamang-tamang ma-enjoy mo lang, diba? Ganun lang naman yun guys. Alright, sakto na ang aking clutch. Kanina kasi medyo in-adjust ko siya sa mababang bitaw. Hirap siyang pumasok, kaya tinaasan ko ng konti. Sarap i-drive nitong Z1 guys, relax lang.
naked. Yung isa ko, yung Suzuki D6S 1000 ko, medyo ano yun, medyo mabigat ng konti lang naman. Parehas naman silang 1000cc. Ay, ito pala 1043cc ata tong Z1. Lakas. Ang dami kong dapat i-vlog. Sobrang busy lang talaga. So after ng Malaysia, baka mag Cebu ako kasi maghahanap ako ng pwesto doon kasi plan ko mag-open ng branch doon sa Cebu. Kasi ang daming customer guys ng Set Avenue sa Visayas and Mindanao. So ang ginagawa namin, pinapaship pa namin sa GRS. So yung demand, medyo malakas talaga yung demand ng seat cover. Kasi minsan guys, yung may mga customer kasi talaga na di baling gumastos sila ng malaki, basta maganda lang yung mga material na nagagamit, ganon siya. So yung iba, willing talaga silang gumastos. Kaya pagbalik ng Malaysia, plano ko magstay sa Cebu ng kahit mga 1 month lang. Tapos maghanap ako ng pwesto doon. Tapos yung ibang mga tao ko naman, medyo marami na kasi akong tao dito sa Quezon City. And ano naman, mga willing naman sila magpa-assign doon. Kaya yun, gagawa tayo ng branch doon sa Cebu ng Set Avenue. Dito kasi apat na sana yung branch, kaso yung may Kawayan branch ay sinarado ko kasi binenta ng may-ari yung pwesto na pinagparkingan namin. So alam nyo naman, sa upholstery kailangan ng mapagparkingan kasi kailangan natin ng installation area, diba? So guys, kung merong nanonood nito na taga Cebu, naghahanap ako ng pwesto sa may kahit sa may Mandawi City, Lapu-Lapu City, or Cebu City, yan. Diyan yung mga target kong lugar na paglalagyan ng upholstery shop. Okay? So sana meron akong mahanap doon kaagad. Actually ngayon naghahanap-hanap naman ako ng pwesto sa Cebu, pero sa marketplace lang. Pero iba pa rin kasi talaga yung ako mismo yung maghahanap na nandod, para pag may nagustuhan pwedeng kunin na kaagad, ganon. Malapit na ako sa shop, kabilang shop dito sa QC.
Minsan nagmumotor lang din talaga ako guys. Halimbawa may pupunta branch ko sa Bulacan, sa may Bukawi. Minsan pag tinatamad akong magsasakyan, nagmumotor lang din ako. Mas mabilis kasi talaga pag nagmotor. Lalo kung makatsyempo ka ng traffic sa NLEX, nako, pag naka 4 wheels ka, medyo matatagalan ka. So at least, di ba? Meron tayong option. Meron tayong option na mag 2 wheels or 4 wheels. Pero syempre pag sobrang init ng panahon guys, kotse tayo. Hindi kaya yung hindi tayo magkotse guys pag sobrang init. Busog na busog ako. 2 manok yung pinabili ko sa kanila. Masarap kasi talaga yung mga native na manok kumpara mo sa mga yung nabibili natin sa sa palengke na ilang araw lang yan, lumalaki na siya. So yun, taas ng clutch ko. Pero sakto lang siya para hindi nahihirapan yung transmission. Kasi minsan hirap pumasok pag masyadong mababa yung bitaw. Bago rin kasi yung lining nito, pinapalitan ko. Alam niyo ang big bike guys, mas mahal pa siya kumpara sa kotse. Mas mahal yung mga pyesa, yung parts. Isipin mo gulong nitong mga to, 20 mil mahigit, Paris na. Kumbaga parang isang gulong pa lang nasa 10,000, 9,500, mga ganon. Isa kotse may 3,500 ka, magandang gulong na yon, isang piraso. Dito sa big bike, nako, ang mahal. Right, so hanggang dito na lang yung ating vlog guys. Nandito na ako sa shop. Okay guys, ito yung shop sa yan yung Montero ko guys.